Iyon and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Diwata versus Hiwaga. So yan ang pag-uusapan natin. Si Blackbird, si Yellowbird, si Pretty Bird, tsaka si Titty Bird, si FLM. Lahat na. Lahat na ng babatikos kay Diwata Pares Overload versus kay Hiwaga Pares Overload. Okay? So, may mga nagsasabi na ito talagang si Diwata naging tikbalang na daw talaga. Okay? Pero bago yan, kukuha lang tayo ng konting mga footages dito kay Blackbird, okay? Play natin para hindi siya mukhang nakaganyan. Play. Diyos ko. Kay Rosmar yan. Okay, Hindi kay Rosmar. Diwata yan. Diyos ko. Walang ganyan pera si Diwata para sa kanyang second business. At yung mga iniisip-isip ng mga iba, yung mga pangalan na yan, di ba? Naku, kay Rosmar yan. Huwag kayong umarte-arte pa. Diyos ko, huwag mo kaming linlangin. Di ba? Kaya nga meron yung pinirmahan, di ba, ng kontrata. Ang Paris Overload ay lalagyan daw nila ng ano ba tawag doon? Yung pampaganda. So, isip-isip nga kayo. Walang ganyan sa 5 million na binigay ni Rosmar. Hindi pa pwedeng walang kapalit. Baka ito na yon. So, ito, yung pinapakinggan natin ngayon is ano nila to. According sa kanilang mga vlog. Syempre tayo magre-react lamang. Diba? Pwede tayong maniwala, pwedeng hindi. Pero, pagdating dito sa mga ginagawa ni Diwata na sa paglaki ng ulo niya, kaya minsan napapapaniwala yung mga tao, 'di ba? Baka totoo nga naman 'to. 'Di ba? Yung Diwata Spaghetti Overload. Ano pa tong isa? Diwata ano 'to? So chocolate. O kanang bahala kayo diyan. Hindi ko maintindihan eh. 'Di ba? So nagbukas na kasi siya sa QC. 'Di ba? So talagang dinatapatay niya si Hiwaga, no? Style din ito ni Diwata Block. Tuloy natin nga si Blackbird. Abang ng lahat. Planado na yan. Ano ba kayo? Model lang yan si Diwata. So kung halimbawa totoo itong sinasabi, model lang si Diwata. So ibig sabihin, Diwata naman, putang ina, yabang mo na. Diba? Ay yabang mo na kung sakaling model ka lang at ang nagpapatakbo pala niyan ay iba. Tuloy. Diyos ko, pinaiikot na naman kayo niyan. Pinaiikot na naman kayo. Huwag kayong magpaikot. Totoo yan, totoo yan. Diba, sinasabi, dito tayo sa second brand, yung ganito, ganyan, pero hindi nyo alam, sa likod lahat yan si Rosmar. Okay. Di pa tayo ngayon sa kabilang video. Siglit. Magandang umaga doon sa Diwatang mukhang engkanto. Hindi ako nagsasabi nun. Diwatang lubugang pa nga, putik. Hindi pa ako Ay, nagsasabi sabi kasi nun. Diwatang lubugang pa nga kapag ikay lumaki ulo mo, lilipas ka na. Oo, sabi mo, lilipas din yan, kuya. Ililipas ka na rin. Sabi daw ng Diwata, nalubugan pa nga. Hindi ko ikakayaman ng 100 pesos nyo. Tangina daw, tangina. Diyan ka nga nagsimula sa 100 pesos, gagonto, tapos sasabihin mong hindi mo ikayayaman. Tarantado ka daw. Diwata. Pag pinalubog ko pa yan ng todo, yari ka kay FLM, kapatid dyan ni PBBM. Joke lang. Joke lang po yung joke. Tuloy. Paano maging mayaman si Diwata, boss? Hehehe. Paano naging mayaman si Diwata? Ang dami nagbibigay at saka sinabi niya mismo kumikita siya ng kalahating milyon isang araw. Abay, pagka kumikita ka ng kalahating milyon isang araw, ay di mayaman ka. Ito yung napakahina naman ng dibay-dibay mo. Napakahina mo naman magdibay-dibay. Abay, kalahating milyon ka mo kinikita araw-araw, ay di mayaman yun. Ito'y... Diba? Alam mo kasi hirap dito kay Diwata, no? Yung alam na nating malaki ulo niya, nag-feeling siya na akala niya humble pa rin siya.
yung the way na makipag-usap siya sa tao na taas noo na ganyan-ganyan. Ano, eh, hindi ko alam kung sarcastic o plastic. Bahala kayo dun, mga kalapida. Tuloy natin. Pagka kumikita na ng kalahating milyon isang araw, abay mayaman na yun. Ang tawag doon yayamanin. Di ba? Pero sabi ko nga, kapag ikaw ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na umangat sa buhay, dapat lalo kang maging mapagpakumbaba. Okay. Sige. Tama to sinabi ni FLM. Kung ano man pangalan niya. Ni Norman Mangusin. Okay? Alam mo, Diwata, pagpalagay man natin tama yung sinasabi ni Blackbird na hindi ikaw yung may-ari ng Parisan part 2 o sabihin na natin yung part 2, hindi ko sinabi yung part 1. Okay? Yung branch. So, kung hindi man ikaw, baka syempre, hindi rin ikaw yung may-ari ng branch 1. No? Tapos ikaw model nga lang at empleyado or nagagamit. Kaya ganyan na huwag kayong ganyan, nagtatrabaho pa ako, I'm busy. Pero dahil sa dami-dami ng influencer na pumupunta sa'yo, apakaswerte mo na, 'di ba? Sana yung mga tao na lumalapit sa'yo, wag mo naman pahiyain, 'di ba? Yung sinasabi mong celebrity, hindi ka celebrity, wag kang sinungaling. Unang-una, putang ina, nasa Batang Quiapo ka, 'di ba? So wag kang sinungaling. Kaya pumunta si Ivana Alawi diyan dahil yung pala maisasama ka sa Batang Quiapo, buwa ka ng ina mo, 'di ba? So nandun ka sa status na celebrity ka na, kaya nga may nagpapapicture sa'yo, kaya nga nagva-vlog sa'yo, kasi andun ka sa status na celebrity ka, bobo. 'Di ba? Ganyan lang kasimple yan. Tapos sasabihin mo, geng, ang dami mo excuses pagkat ayaw mo magpa-picture kasi namimili ka na ng ang tawag dito, ng pinapaunlakan mo. Punta tayo sa pangatlong video. Sabi ni FLM kung totoong mayaman ka, dapat eto lang tuloy. Tang may sakit, binatikos. Hindi ko pa kahit talaga, hindi pa naman po ako mayaman. Hindi pa daw siya mayaman talaga. Nakita niyo yung video ko? Nakita mo yung mga alas na yan? Nakita mo yung mga sasakyan na yan? Ano ba lahat yan? Bigay sa'yo o pahiram lang? For the views lang ba lahat ng mga yan? Kaya hindi ka mayaman, kaya hindi ka makakatulong? Hindi naman siguro sinabi sa'yo nung lumalapit sa'yo ng tulong dyan na ikaw na magpagamot sa akin habang buhay. Hindi naman siguro ganon. 'Di ba? Mabigyan mo ng 2,000, 5,000, siguro masaya na yan. 'Di ba? Tangina talaga tong. Tapos kaya banga mo? Minsan nga po dyan sa tinda ko, minsan pa nga nagne-negative dyan. Partida na Naka-hands-on ka sa negosyo mo, magne-negative ka. Ganon ka ba katanga? O ibig sabihin, ganon ka talaga walang kaalam sa pagpasok mo sa negosyo na yan, kaya nagne-negative ka. Pero paano ka magne-negative kung may nagbibigay sa'yo? Diba? Saan ka kukuha ng pansweldo mo na 1,000 kada isang tao? Kung may kung nagne-negative ka. Diba? Sinungaling mo. Sinungaling mo. Diba? Kung usapang puso sa puso, ay dito nga badehado si Diwata. Muli kasi siyang inulan ng batikos dahil sa ginawa niyang ito sa isang binata na humihingi ng tulong sa kanya dahil sa karamdaman ito. Totoo nga bang selfish si Diwata para gawin ng bagay na ito? O sadyang sa paraang kanyang naisip ay mas makatutulong ito para sa binata? Kahit hindi nangihingi si Diwata, patuloy ang tulong na dumarating sa kanyang buhay.
Lalo na noong makilala siya ng sikat na negosyante na si Rosmar Tan. Okay. Sabihin na natin, bakit responsibilidad ko ba yan? Hindi. Hindi mo responsibilidad. Pero halimbawa sa atin, kahit ordinaryong tao nga may nangutang sa'yo dahil may sakit yung anak, kahit hindi mo responsibilidad yun, tutulungan mo, di ba? Ngayon, ikaw celebrity, nakita, kumikita ka. Madali lang naman patunayan kung totoong siya yung may sakit. May medical abstract may medical certificate. Di ba? Karapatan mo kung ayaw mo bigyan, oo, totoo yun. Sa'yo yun. Pero yung point na, naguguluhan na ako kung ikaw talaga yung may-ari niyan at ang dami nagbibigay sa'yo, 1,000, 2,000, hanggang 5,000, kaya mo sigurong bigyan ng tulong yung tao. Unless hinihingi sa'yo, putang ina, ikaw na magpagamot sa kanya ng habang buhay, syempre yun, foul na yun. Hindi mo obligasyon lalo yun, di ba? Okay, lipat natin. Kasi di ba sinabi ko, Hiwaga versus Diwata. Kung paano siya maging may-ari na napaka suplado at ang tawag dito, bastos. Dahil sa lumaki nga ulo, ilipat tayo sa Hiwaga, Pares, Overload. Kung paano naman nagsimula si Hiwaga at kung bakit si Hiwaga ngayon parang sa kanya na papunta yung yung swerte ni Diwata. Tuloy. Hi mga kasawi, andito tayo ngayon kay Hiwaga Pares Overload. At syempre, kung alam niya lang na si Hiwaga Pares Overload ay meron siyang kasama din na co-partners niya mga kasawi dito sa business niya. At syempre, hindi ko expected mga kasawi na makasama natin yung kanyang partner ni Hiwaga dito sa Pares Overload. At makakasama na natin siya ngayon. So, eto na nga sa ating katabi, ayan, si Sir. Anong pangalan niyo po, Sir? Johnny Bayo. Ito po yung may-ari ng Hiwaga Pares Overload. Okay? So, siya chill-chill lang. Kasi may mga trabahador siya. Hindi siya katulad ng Diwata na si Diwata kala mo talagang nagpapaka-hands-on ako, pinapakita sa tao na sobrang sipag. Gago, tangina mo. Huwag kami, uy. Ito may-ari ng Hiwaga Pares Overload. 2 years na nauna pa sa inyo. Nauna lang kayo sumikat. Okay? Pero ito, syempre, may mga nagtatrabaho sa kanya. Chill na yan. Ba? Dahil hindi siya sikat, wala namang magpapapicture sa kanya. So, dahil ang kumita at sumikat, hindi. Ang sumikat si Hiwaga, siya na magkikwento. Tuloy. Siya po si Johnny Abayon. So, kailan po ito nagsimula yung, Pares Overload? Actually, ma'am, nagsimula ito, matagal na, ma'am, mga 2 years ago na. Kaso, nung start lumakas ng gusto, nung February 14, ma'am, nung na-vlog siya, lumakas ng pila na yung mga customer namin. Sino po yung nauna? Na-curious na ako, sir. Sino po yung nauna talaga sa inyo ni Diwata? Ayan. Sa akin, mama, sa tingin ko kami yung nauna. Kaso, syempre, hindi naman kasi kami na-iba-vlog, kaya hindi rin kami sumisikat at napag-uusapan sa social media. Oo. Okay po. So, Kaya ibig sabihin 2 years po, ago i-partner nyo talaga si Hiwaga sa business na to. Simula nung nag-boom at nakilala siya, kasi syempre, kilalang na siya sa mundo ng social media. Okay. Nung sumikat siya, dahil parang si Hiwaga yung nagbit-bit sa kanila ng ads or ng marketing. 'Di ba? So, anong ginawa ni Sir? Yeah, siyempre, deserve niya rin na maging bahagi ng ganitong negosyo. Kaya, napag-isipan. Ginawang partner, ginawang board, ginawang ewan. Basta ginawang partner. Ginawang co-owner ng paresan. Tuloy. Namin ni Mrs. na maging sa bubuksan namin ngayon, itong opening namin, maging ka-partner na namin siya. Saka sa mga darating, kung luluobin ng Panginoon na mabigyan pa kami ng isang branch, ganun pa rin. Lagi kaming business partner. Simula ngayon.
Wow, mga kasawi, tingnan nyo. So, napakabait ni sir, di ba? Kumbaga, double ano tayo mga kasawi dahil ang expectation lang natin is may interview ay si Hiwaga. Pero makakasama pala natin yung talagang tunay na owner, mga kasawi, na ginawang business partner si Hiwaga. So, ngayon, sir, ano yung expectation nyo at maibibigay nyo sa bagong pwesto ninyo? Na ano yung expectation na ano sa customer natin? Ang maibabahagi namin sa customer, siguro may pagbabago. Medyo may kalinisan na at kaayusan. Higit sa lahat, napapaayos na namin yung mga pagkain namin. Ayun, magandang ano yun. Kasi sa Litex kasi talaga alam naman natin yung lugar dyan. Pwede kang matukutan dyan anytime. Ay, Litex. Kasi yung Litex na yan dati bili ka cellphone dyan yung mga nakalatag. Hold the pin din sa'yo yung cellphone na yun. Sobrang mura pero hold the pin din sa'yo pagkabili mo. Okay. So, eto. Babalik tayo sa topic. So, nakita natin yung pagkakaiba ng may-ari ng Diwata Pares sa Hiwaga Pares. 'Di ba? Ngayon, kayo na maghumusga kung saan kayo maniniwala. Mukha bang totoong may-ari si Diwata o eto yung mukhang talagang ganito dapat ang palakad ng totoong may-ari? At si Hiwaga, bilang ganti kay Hiwaga na nagbigay ng, ang tawag dito, ng pagpapala sa kanyang paresan, binigyan din nila ng kapalit, 'di ba? So, yun lang. Good luck, Diwata. Galit na galit sa'yo si FLM. Good luck, Diwata. Galit na galit sa'yo si Blackbird. Good luck, Diwata. Dumadami bashers mo. 'Di ba? Sa pagkakataong ito, marami pang oras para magbago. 'Di ba? Huwag mo ipakita yung mga ganyang ugali. Huwag mo ipakita. Kasi unang-una, kung ikaw talaga may-ari, dapat ganyan ka na chill ka lang. 'Di ba? Huwag mong papakita na kaplastikan yung pinapakita mo sa tao na kunwari busy ka, hirap na hirap ka. Gago ka ba? Gago ka ba? Tangina, tas makikita ka namin doon ka labas toyo, wala kang pera. Nagsusukat ka ng mga mamahaling alahas, gago. So, yun lang mga kalapit and stop recording.